Okay. So ito na ang inaabangan ng lahat. So actually, lagi ko siyang nakikita sa tuwing nanonood ako ng TV Patrol sa Pilipinas. So lagi ko siyang nakikita. Halos nasubaybayan ko ang mga ginagawa nilang paglaban para sa kapakanan ng mga jeepney driver. So wag na nating patagalin. Narito po ang ating panauhing pagdangal sa gabing ito ay walang iba kundi si Kamudi. Floranda, dating tsuper, kasalukuyang National President ng Piston, anak ng magsasaka at mangingisda at ngayon isa sa mga kandidato ng makabayan sa Senado sa darating na election 2025. So magandang gabi po, Kamudi. Una sa lahat ay maraming maraming salamat sa inyong pag-invite at siyempre tayo ay bumabati ng magandang gabi diyan sa Italy, ano? At magandang gabi, magandang tanghali sa iba't ibang mga bansa sa buong daigdig at siyempre tayo ay bahagi ng ating pakikisa sa lahat ng migrante sa Bayong Dagat. Okay. So, wag na nating padaggalin. Kamudi, may mga katanungan lang po kami. Okay. Okay, Mm, excuse me. So, okay. sabi ko lang, isang malaking karangalan sa part natin ni Kap Loida, ni Kap Edu, at ng kabuuan ng ugnayan sa Impapuid at sa ating mga taga-subaybay na ngayong gabi, kapiling natin si Kamodi. At ika nga, marami tayong hihimayin patungkol sa issue ng jeepney phase out, ng piston, at syempre ng kanyang mga balakins bilang isang representante ng grupo ng mga manlalakay sa Senado sa 2025. Kap Loida, Okay. So, wag na natin patagalin dahil marami tayong mga katanungan na dapat na gustong malaman. So, Kamudi, ano po ang piston? Paano at kailan po siya nabuo or bakit nabuo po siya? Or bakit siya Ang naito? ah, I mean, ang piston ay bahagi ng Kilusang Mayo Uno at hmm? mga manggagawa din halos ang nagtayo ng piston sa pangunguna ni kasamang Midardo Ruda, no? Na kung saan ay ito ay board member ng Kilusang Mayo Uno. Naitatag ang piston noong June 7, 1981. Kaya sa ngayon ay halos sa almost 43 years na yung piston o yung pagkakaisa ng mga chauffeur at mga operator nationwide. Okay. ba, ganun na pala yun, ano? Ganun na pala. Almost 41 years na mga. Matagal na pala talagang ika nga ay nakikibaka para sa interes ng mga jeepney drivers at saka ng mga siyempre, bahagi ng ipinaglalaban ninyo, yung interes ng mga mananakay. Di po ba Kamodi? So, Ako, ako. pangalawang tanong natin ngayong gabi, ano po ang ibig sabihin ng jeepney phase out? At kung mabibigyan niyo po kami ng konting feedback, ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng jeepney phase out na kinakaharap ng piston at ng lahat ng mga kasama nating jeepney driver sa buong panig ng mundo, buong panig ng Pilipinas. Excuse me. Ang PUBMP ay nag-start yan sa huling bahagi ng administrasyon ni Aquino na ito ay isang naglabas ng patagong isang resolusyon ang DOTC ano sa pangunguna ni Secretary Abayat ni Maruhas at na ano natin ay papunta na pag-aralan natin ay papunta ito dun sa pag-phase out o pagtanggal ng ating mga public transport at tuloy hindi lamang jeep ano yung nasa ilalim ng programa at 2017 ay lumabas yung Executive Order 2017-011 na kung saan ay inaano tayo na mag-modernize ng ating mga jeepney ano at natin yon na ano ang layunin nung programa. Una ay ang pinakalayunin ng programa ay para imonopolyo yung usapin ng serbisyo sa usapin ng public transport dito sa Pilipinas para pahawakan sa malalaking mga corporation o malalaking mga kooperatiba na kung saan ay magdudulot ito nung pagka-wise out ng kabuhayan ng ating mga individual na mga operator sapagkat nasabi nga natin ang jeep sa Pilipinas ay nag-start ang jeep sa atin ay halos nung 1946 pa no, matapos yung World War II. Ano? At mula doon ay utay-utay itong pinaunlad ng ating mga lokal na mga manggagawa. 1969 ay nabuhay ang Francisco at saka ang Saraw na sila yung una
na nag-rehabilitation ng ating mga pampublikong transportasyon. Kaya nakita natin na kung ang layunin lang talaga ng gobyerno ay para ayusin ang ating public transport, ay kaya ng ating mga lokal na mga manggagawa dito sa ating bansa. Kaya ang sinasabi nga natin, kung wala tayong problema sa usapin ng modernization, ang mariin nating kinukundim dito yung bakit yung usapin ng franchising consolidation, yung pagbawi ng mga prangkisa, ng mga individual na mga operator. At para nga iyan sa corporation or sa kooperatiba. Okay. Pwede. Okay, so bali dagdag naman ng mga ngayon naiintindihan na namin ang mga bagay-bagay. So dagdag lang po ng mga katanungan Kamodi. So bakit po ninyo tinututulan ang pag-phase out at modernization law? So di ba nasa ano na tayo, nasa bagong era, dapat modernize na ang mga gamit. So bakit tinututulan po ninyo ang modernization law? Pabor ba ito sa mga commuter o hindi? So, sa makabagong sistema ng gobyerno ni Marcos Jr., makakaya ba ninyong suportahan o buhayin ang inyong pamilya? Una ay hindi batas yung modernization program. Ito ay isang executive order sa ilalim ng 2017-011. Ang prangkisa ng ating public transport o ng mga jeepney ay galing sa probisyon ng Republic Act 4136 na kung saan ay ina-allowed ng batas na pwede magmamay-ari ang ating mga operator ng mga prangkisa sa loob ng limang taon. At ito ay renewable, basta compliance at maayos yung ating mga public transport o yung ating mga jeepney. Sa ilalim ng modernization na tinutulak na administrasyon noon at hanggang sa kasalukuyan, ay para pahawakan nga sa malalaking mga corporation o malalaking mga negosyante ang usapin ng serbisyo sa hanay ng ating public transport. Kaya ang sinasabi natin, kung ang layunin talaga ng gobyerno ay para ayusin yung ating public transport, dapat hindi yung pagtatanggal ng ating mga jeepney o ng ating iba pang mga public transport. Dapat ang inuna ng gobyerno ay nag-create tayo ng sarili nating industriya para tayo mismo yung lumikha ng ating public transport. Sapagkat kapag tingnan natin, kung ang programa ng gobyerno ay laging nakatanghoy, nakatanaw sa iba't ibang mga bansa na kung saan ay kuha tayo kuha ng mga minibus sa iba't ibang mga bansa na kung saan ay pinapatay nito yung ating yung sarili nating ekonomiya dito sa ating bansa. Kahit nakita natin na ang programa ng PUBMP ay hindi siya magdudulot ng kaginhawahan sa buhay ng mga driver at mga operator at hindi rin siya magdudulot ng maganda sa ating mga commuters sapagkat malaking epekto sa ilalim ng modernization program. Dahil halimbawa sa ngayon ay magkano na yung halaga ng mga minibus dito sa ating bansa, halos nagkakahalaga yan ng 2.8 million hanggang 3.3 million. Kaya kung sinong operator yung may kapasidad na bumili ng ganitong kamamahal o sinong mga corporation or kooperatiba ang may kakayanan na magtayo ng mga sinasabi ng gobyerno. Sapagkat kapag tinignan po natin, batay doon sa 2017-011 na sinasabi nila na dapat ay 15 unit sa bawat ruta, ay ang isang kooperatiba ng almost umaabot ng 40 million para makasunod ka, makapag-comply ka sa programa. Kaya nakita natin na talagang ang programa ay hindi para sa pagsasaayos ng ating public transport, kundi ito ay para lamang makapag-ano ng malalaking mga negosyo dito sa ating bansa. Malaking epekto sa ating commuters, una ay yung pagtaas ng pamasahe. Sinasabi nga natin ay mismo sa mga hearing sa Kongreso at Senado, ang sinasabi ay kapag nawala yung ating mga traditional jeepney, ay halos aabot ng 35 to 40 ang minimum na pamasahe. Paano pagkakasyahin ng ating mga ordinaryong mga mamamayan o ng ating mga manggagawa yung kanilang kararampot na sahod o kita dito sa Pilipinas? Alam naman natin, sa ngayon ay halos sa 645 pesos lamang ang minimum ng sahod dito sa National Capital Region at higit sa lahat ay mas mababa sa iba't ibang sa labas ng ating ng NCR. Kaya magdudulot ito ng pasakit, pahirap mismo sa ating mga commuter.
Okay. Yun. So, Kamodi, meron po sana akong tanong pero nasagot na nung inyong mga huling pananalita. Ang lumalabas sa inyong huling mensahe, walang magandang dulot sa buhay ng mga jeepney drivers operators ang jeepney phase out. Pangalawa, hindi kakayanin at mukhang napaka-imposible na ang isang kooperatiba ay mag-produce ng 40 million pesos para lamang makapag-produce ng isang kooperatiba na nagkukonsist ng 15 sasakyan Unit. na bago. Pangatlo, ito ay magdudulot din ng pagtaas ng pamasahe, which is very obvious dahil mahal nga ang pagbili at mahal din ang maintenance. Pang-apat, talagang ito ay mas lalo makakapekto sa pamumuhay ng ating mga mahal na jeepney drivers at saka yung mga maliliit na jeepney operators. Nakakapagtaka lamang dahil sa nakaraang 7 taon, 8 taon, dahil 2017, sabi po ninyo, ngayon 2024 na, araw-araw na halos isinisigaw ng lahat ng mga jeepney drivers association at mga grupo ng mga jeepney at mga operators itong isyong ito. Pero tila, pikit mata ang mga gobyernong dumaan at saka yung kasalukuyan. Na alam naman natin na napakahirap sa parte ninyo at napakahirap din sa parte ng mga mananakay. Kaya ang nasa likod nito. So kaya, bakit kailangang ipilit, igiit, na kinakailangan magpalit tayo ng mga sasakyan at kinakailangan bumili tayo ng mga bagong sasakyan daw sa ibang bansa? Kinakailangan natin mag-import. Ano po kaya ang dahilan, Kamodi? Ang nasa likod ng programa ng PUBMP ay hindi talaga layunin nito ay ayusin yung ating public transport, kundi ang layunin nito ay maging isang malaking business yung usapin ng pabrikan ng serbisyo dito sa ating bansa. Sapagkat sinasabi nga natin kung talagang ang layunin ng gobyerno ay para ayusin yung ating muda ng public transport, dapat ang inuna nga ng gobyerno ay nag-create tayo ng sarili nating industriya. Pero sa ilalim ng programa ay talagang angkat, pag-aangkat ng mga minibus sa ibayong dagat, sa China, sa Japan at sa US, na kung saan ay itong mga ano naman ito ay hindi naman talaga brand new na pinadadala dito sa Pilipinas, kundi ito ay mga surplus of vehicle na rin. At napatunayan natin yan nung pumunta tayo ng Bacolod City ay nakausap natin yung isang malaking kooperatiba at pinakita talaga nila na yung mga makina ay hindi para sa hindi para sa public transport sapagkat maliliit yung mga pyesa, yung makina mismo ay hindi angkop sa kahan ng sasakyan. At ito ay sabi nga natin napatunayan din ng mga nagkooperatiba na hindi talaga siya angkop dito sa ating bansa. Madaling masira yung mga unit na binibenta rito sa atin. At itong mga ibinibenta sa atin, dulot ito ng overproduction ng mga bansang pinanggalingan. Tayo ang nagsasuffer at tayo dito sa Pilipinas ang nagsasuffer. Kaya hanggang ganito yung programa ng gobyerno ay nagdudulot ito ng patuloy na pangamba sa kabuhayan ng ating mga driver at mga operator. Kaya ang sinasabi nga po natin, kung talagang ang layunin ng gobyerno ay ayusin ang ating public transport, dapat industriya na sa ilalim ng industrialisasyon ay maglilika ito ng malaking trabaho sa ating mga lokal na mga manggagawa at magluluwal ito ng pag-angat mismo ng ating ekonomiya. Okay. So, yung pala ang mga mabigat na dahilan. Kaya patuloy ninyong tinututulan ang modernization law na yan. Dagdag lang po ng mga katanungan, Kamodi. Pwede po bang mag-modernize sa sarili nating mga gamit? Or tayo na mismo, di ba, number 1 na isinusulong ng gobyerno na maging modernize ang mga transportation. Pero yun na nga lang, ang mga bagong sasakyan na yan, hindi dito sa Pilipinas manggagaling, kundi sa ibang bansa, tulad ng China. So pwede po bang tayong mga Pilipino na lang mismo ang ang maggawa ng mga bagong sasakyan na angkop sa kagusto o sa ng gobyerno, sa kagustuhan ng gobyerno. Kasi siyempre may mga may mga sinusunod sila na dapat ang sasakyan ganito, ganong, ganyan. So pwede po ba na ang mga Pilipino na mismo or tayo na mismo maggawa ng
sariling sasakyan o mag-modernize ng sarili nating gamit mismo? Makakaya bang supplyan ang lahat ng mga kailangan ng mga ng mga ayuda buhat sa gobyerno ni Marcos? Or what if alisin na lang yung alisin na lang yan ang confidential fund na yan at ilaan yan ang pondo para makagawa ng mga bagong modernisasyon ng mga sasakyan. Ano po sa palagay ninyo? Ayun yung sinasabi natin na Ma'am Loida, no, na sinasabi nga natin, kung usapin lamang ng pag-ayos ng ating public transport, napatunayan na natin halos 80 years na tayong tuloy-tuloy na nagre-rehabilitation ng ating mga pampublikong transportasyon. At ang sinasabi nga natin, ang jeep sa Pilipinas, nag-umpisa yan doon sa bayad pinsala ng Estados Unidos sa atin. At kung ang layunin nga ng gobyerno ay para ayusin, dapat ang inuna ng gobyerno ay nagtayo tayo ng sarili nating industriya sapagkat ang Pilipinas ay isa o pangatlo sa iba't ibang mga iba't ibang mga bansa na kung saan ay mayroon tayong mga hilaw na mga materialis. Sabi nga natin na sa atin ang mina ng bakal, ng tanso ng aluminium hanggang sa hanggang sa gulong, yung rubber tree, hanggang sa krudo ay nandito sa Pilipinas. Ang naging isang malaking problema ay mismo yung gobyerno. Kasi ang gobyerno ay wala talagang konkretong programa sa usapin ng pagsasaayos ng ating public transport. Kaya kung sinasabi nga natin, kung tayo ay mayroon sariling industriya, magluluwal ito ng malaking trabaho sa ating mga manggagawa sapagkat ang isang jeep ay halos 12 manggagawa para makapagdikta ka ng isang jeep. Kaya kung sa ngayon ay kung palagay na natin 300,000 ang mga jeep ang kailangang i-rehabilitation, gaano karaming mga manggagawa yung mabibigyan ng trabaho sa ilalim ng national industrialisasyon. At siyempre, ang pinaka ano po niyan, kapag tayong gumagawa ng ating public transport, ay higit sa lahat, mas mura yung magiging halaga ng ating mga sasakyan sapagkat tayo mismo yung gumagawa. Pero parang ano yan parang katulad yan ng ibang mga bansa, ng mga unlad na mga bansa, dahil meron silang mga sariling mga industriya, mas madali sila mag-modern ng kanilang mga sasakyan. At mas mura yung kanilang mga sasakyan kasi gawa ng meron silang sariling industriya. At kung sa ilalim po dito sa Pilipinas, kung sa ilalim ng modernization, ay mas mabilis tayong mag-rehabilitation, lalo na kung may kakibat itong suporta mula sa pamahalaan. Sinasabi nga natin, bilyon-bilyon yung ninanakaw sa gobyerno, bakit hindi ayusin o bakit hindi gamitin ang bilyon-bilyong buwis na yan para doon sa usapin ng pagsasayos ng ating mga public transport serbisyo para sa serbisyo sa ating mga mamamayan. Kaya nakatungtong yan doon sa ano ba talagang programa ng gobyerno sa usapin ng serbisyo sa taong bayan. Dahil kung titingnan po natin, ay pag tinignan po natin, dapat ang public transport, dapat ito itong kulit responsibilidad ng gobyerno Pero dahil wala ng programa ang gobyerno, inako ng mga individual ng mga operator na para makapagserbisyo sa taong bayan. So, Okay. Modi, pwede po maitanong ulit, ilang jeepney unit po kailangan rehabilitate? 11,000? Ang dati nung wala pa tayo sa pandemya ay nasa 300,000 yung ating mga traditional jeepney. Sa ngayon ay batay sa datos ng LTFRB ay nasa 150,000 na lang yung ating mga jeepney. Kaya talagang malaking nawala sa panahon ng pandemya at sinadya talaga ng gobyerno. Ang plano talaga ng gobyerno noong panahon ng pandemic sa Pilipinas ay hindi na tayo pabalikin sa usapin ng pagsiservisyo sa taong bayan. Kaya talagang talagang kitang-kita natin yung direksyon ng programa ng administrasyon ni Duterte noon at hanggang sa kasalukuyan sa programa ni BBM. O nga po kasi lumalabas, talagang tama yung sabi ninyo kanina. Wala namang ika nga ay direktang programa ang gobyerno para dito sa ano. Ang gusto lang nila talaga i-phase out kayo. Yun ang lumalabas. Na there is something behind na kung saan hindi natin maintindihan, tulad ng tinanong ko sa inyo kanina, ano ba talaga ang nasa likod nito? Bakit kailangan i-phase out ng ganun, ika nga ipandala sila, mabilisan Merong something na hindi natin maunawaan. Although nasa isip na natin yun. Pero sabi ko, kung wala silang pangmatagalang programa, meron naman tayong kayo na mismong talagang direktang apektado,
Sa nakaraang 7 taon, kita naman natin, hindi lamang sa mga balita, kundi lalo na sa kalsada, isinisigaw natin araw-araw. Kung ano yung alternative solution mismo ng mga jeepney drivers and operators na siyang apektado ng jeepney phase out. Meron kayong inilalahad at siya ay nakasulat, hindi lamang isinisigaw sa kalsada. Bakit hindi sila, tila bulag pipi at bingi sila sa mga proposal ninyo? Samantalang hindi naman sila apektado. Kayo mismo at kami mga mananakay ay apektado rin. Di ba ka? Kung patuloy itong mananatili itong mga ganitong ay kaguluhan at hindi pagkakaroon ng kasunduan, kawawa hindi lamang ang pamilya ng mga jeepney drivers and operators, kundi yung mga araw-araw na nakikibaka na pumupunta sa kanilang mga trabaho at ang main source of transportation ay ang jeepney. Ang tanong po natin ay malaki na po ang kakulangan sa public transport at yan ay very obvious para sa mga commuter. Paano pa pagtuluyang mawala ang jeepney? Hindi kaya pati pagkain sa mesa, hindi lamang ng mga jeepney drivers, family, operators, kundi yung mismong, sinabi ko kanina, araw-araw nakikibaka, umaga pa lamang na sumasakay sa mga jeepney. Paano po kaya ang hinaharap, hindi lamang ng buhay ng mga tulad ninyong mga jeepney drivers, kundi ng mga ordinaryong mamayang Pilipino commuters kung mawawala ang jeepney? Sa kalsada. Eh, Yun ang sinasabi natin sa gobyerno na malino naman yung ating mga inihahain sa pamahalaan, yung ating pagtingin sa balangkas ng modernization. At sinasabi na natin sa kanila na dapat masusi pa rin pag-aralan yung programa ng modernization. Ang sabi nga natin ay sa laki-laki ng responsibilidad na nakaatang sa sektor ng transportasyon, hindi ito nakikita ng pamahalaan sapagkat ang nakikita ng gobyerno ay paano magiging malaking business o magiging malaking negosyo. Ang pinakaano dito yung kita yung kita mismo ng Estado. At lumabas naman yan sa mga naganap na mga hearing sa Kongreso, sa bawat isang minibus ay halos sa 400,000 yung pinaghahati-hatian ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Kaya talagang itinutulak Kaya hindi pa sa layunin na para ayusin yung public transport, kundi sa layunin ay para paano sila kikita sa programa ng PUBNP. Ang sinasabi nga natin, yung simpleng sangkap lang sa programa, halimbawa ng PUBNP, yung route rationalization, yung route capacity ay wala pang masursing pag-aaral. Yung pamahalaan ni Duterte at ni Bongbong Marcos sa kasalukuyan, kaya't walang tungtungan yung programa ng PUBNP. Kaya ito yung sinasabi natin sa kanila na dapat ay muling pag-aralan yung programa, dapat maging bahagi ang mamamayan sa usapin ng pagbubuo ng programa, dapat maging bahagi ang mga driver at mga operator sa usapin ng pagbubuo ng programa. Ito ay inilatag natin sa gobyerno kay Duterte at kay Bongbong Marcos sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, sa DOTR, sa LTFRB, sa Kongreso hanggang sa Senado. Kaya talagang kita natin na ano ba talaga ang plano ng gobyerno. Hindi para ayusin yung ating yung serbisyo, kundi maging isang malaking business yung serbisyo dito sa Pilipinas. So, Kaploida, sandali lang ha. Ano lang natin, i-recap ko lang yung sinabi ni Kamodi. So, lumalabas pala Kamodi, sa inyong pag-aaral, doon sa ini-insist na mga makabagong sasakyan galing sa ibang bansa, ay merong under the table or kickback na 400,000 pesos per unit. Yan po ba ang lumalabas sa pag-aaral ninyo? Lumabas yan sa mismong hearing sa Kongreso at sa Senado at inamin mismo yan ng ilang mga corporation at iba pang mga kooperatiba at mismo yung mga nabiktima, yung mga mismong nabiktima ng programa sapagkat sa ngayon ay sinasabi ng gobyerno yung sinasabi nilang halimbawa yung tulong, yung counterpart of support of government, yung 280,000 yung sinasabi nila, Subsidy. ito ay hindi rin suporta ng gobyerno kundi ito ay interest ng 6% per annum nung ilulun mo sa bangko. Kaya talagang kita na business yung programa
hindi para talaga sa serbisyo. Magkano po ang minimum price ng isang unit na imported? Sa ngayon ay nag-aano na yan sa 2.8 hanggang 3.3 million. Do, Depende sa klase ng tatak ng unit. So talagang yung 280,000 na subsidy ibinibigay ng gobyerno, ay tubo nga lang aabuti nun. Interest lang yun sa nauhulugan sa napakabang panahon. Meron po kayong idea tungkol sa magkano naman ang minimum price ng isang made in the Philippines na gawa ng Francisco Motors, kung ano-ano pang gawaan na yan ng ating producer ng jeepney sa ating bansa? Kung lokal yung gagawa, ay maglalaro yan doon sa 700 to 1 million. Yung sinasabi ni Mr. Francisco ay yung kanyang promo ay 985,000. Yung isang modern isang modern na jeep Kaya sabi natin ay mas mababa kung talagang tayo yung gagawa ng ating public transport. At sabi nga natin, kung tayo meron sariling industriya, at every 5 years kaya natin magpalit ng ating mga sasakyan eh. Dahil nagkakaroon lang ng malaking problema sa usapin ng modernization sapagkat wala tayong sariling industry at nakatangho yung estado doon sa mga foreign, sa mga dayuhan. Kaya sa atin, mas itinutulak talaga natin, industriya dapat yung likain ng gobyerno. So lumalabas po, Kaploy, tuloy ko lang ha. Lumalabas po, 3.8 million yung isang bago na imported. 900,000, 700 to 900,000 yung made in the Philippines. Lumalabas 400 times. Ha? 4 na beses na presyo. Kung ang minimum ng isang kooperatiba ay 15 unit, kung nakakahalaga lamang ito ng presyo na 900,000, something like talagang 4 na beses, malaki talaga matitipid natin kung talagang ipapatupad natin yung jeepney phase out. Dahil sino ka ba naman na hindi may gusto na magkaroon ng isang modernong pampasadang transportasyon? Di po ba Kamodi? Dahil ako, alam ko, tayo bilang mga jeepney drivers, gusto rin ninyo na moderno at komodo yung sinasakyan ninyong jeepney at ipinapasada sa araw-araw. At siyempre, kami mga mananakay, gusto rin namin yon. Pero yung dapat at marapat lamang naman sa parte ng mga jeepney drivers at operators at gayon din sa amin na hindi masyadong tataas ang pamasahe. Dahil kung magbabayad nga naman ang isang operator or isang grupo, isang kooperatiba ng 3.8 million bawat isa, samantalang pwede naman palang 900,000 lang, talagang mas malaki ang ibababa ng presyo ng pamasahe at maintenance sa parte ninyo, di po ba? Pag tinignan natin yung programa ng gobyerno, simple lang eh. Yung nasa 2017-011, ang sinasabi nila doon, ilagay lang yung pintuan sa kanan eh. Tapos itaas yung ceiling at magpalit ng Euro 4 engine. Kaya kung yun lang yung pamantayan ng usapin ng modernization, kaya yun sa usapin ng balangkas ng rehabilitation. Kasi marami na tayong mga operator dito sa Pilipinas na nag-rehabilitation na sinumunod doon sa Philippine compliance. Pero ang isang malaking problema ay ayaw tanggapin ng DTI, ayaw tanggapin ng LT permit ng DOTR, mismo ng administrasyon. Kaya sabi nga natin, talagang hindi sa layunin, hindi layunin talaga ng gobyerno ay ayusin yung ating public transport. Una, halimbawa yung makina na sinasabi nilang Euro 4 engine. Ang Euro 4 engine ay phase out na sa iba't ibang mga bansa. Halimbawa sa Japan, sa China. Phase out na yan sapagkat yung makina nila ay nasa Euro 5 hanggang Euro 10 na. Kaya yung sinasabi natin, yung mga itinatapon dito na mga minibus, ito yung bunga ng overproduction ng ibang mga bansa na tayo yung nagsasuffer. Kaya yung mga minibus dito, wala pang 1 taon, bumabagsak na eh, tumataob na eh. Ang madaling masira sa kanila yung computer box, yung transmission, yun yung agad na nasisira. Kapag nasira, wala ka nang mabilang pyesa. Kasi mismo yung mga pinanggaling ng mga bansa ay hindi na lumilika ng pyesa. Kaya sabi nga natin, darating ang isang panahon na ang Pilipinas magiging tambakan ng basurang sasakyan ng iba't ibang mga bansa.
Okay. Nilinaw ko lang, Kaploida, ha? Nilinaw ko lang kasi yung mga detalye kasi para mas malinaw sa ating mga taga-subaybay na nakikinig. Ano ba yung kaibahan at saka ano yung mga bagay-bagay na datos ng usapin na ito para mas malinaw? Kasi sino ba pwede magpaliwanag? Kundi si Kamodi lang. Sila yung apektadong direkta dito, di ba? So please, yung ating susunod na tanong, Kaploida. Sa bagay may punto man, no? Ang sa akin lang naman na kawawa talaga ang mga Pilipino. Kung hindi sila pahihintulutan ng at hindi sila papayagan na yung gusto nila maibigay sa kanila. Katulad nga nito na talagang totally phase out ang mga sasakyan nila. Talagang wala na talaga. Gutom at kawawa talaga ang mamayang Pilipino. Sa halip na bigyan nila ng trabaho, tinatanggalan pa nila ng trabaho. So bakit hindi lang nila tulungan kung gusto talaga nila ayusin ang sistema or maging moderno ang sasakyan, tulungan nila para patuloy na magkaroon ng trabaho. Sa halip na bigyan nila ng trabaho, tinatanggalan nila ng hanap buhay yung mga jeepney driver na nagtatrabaho ng maayos. So dagdag lang na katanungan po Modi, kung sakasakali lang na mawalan talaga ng pag-asa, hindi talaga bigyan ng pagkakataon na ang prangkisa ay patuloy na ibigay sa inyo o mag-ano kayo, magpatuloy kayo na tumakbo sa kalsada kung talagang wala ng pagkakataon or totally i-phase out talaga at hindi bigyan ang mga hinihiling ninyo. Ano ang alternative solution ng piston para sa mga jeepney driver na mawawalan ng trabaho o mawawalan ng kabuhayan? Sa ngayon naman ay tuloy-tuloy naman yung ating pag-aaral sa panahon talaga na hindi na tayo payagan na makapaghanap buhay at makapagserbisyo sa mga mamamayan ay nagkakaroon naman ng iba't ibang mga alternatibo. At siyempre sa atin sa ngayon ay patuloy nating itinitindig, patuloy nating inilalaban na dapat manatili yung usapin ng ating mga public transport. Kasi ang isang problema nito, kapag hindi na talaga pinayagan ng gobyerno yung ating mga jeepney na makapagserbisyo sa mga mamamayan, ay magkakaroon tayo ng malaking transport crisis dito sa Pilipinas. Ang sabi nga natin, hindi lamang ang mga driver operator ang mawawala, kundi mismo yung economic natin ay talagang bubulusok yung ating yung ekonomiya dito sa ating bansa. Kaya sa atin ay kung talagang itutuloy ng gobyerno yung usapin ng pagtatanggal, ay meron tayong mga alternatibo na pinag-aaralan kung paano mariresolba yung kasalukuyang kalagayan ng sektor ng ating public transport. Okay. So, Nagawa na nating itanong at ipaliwanag naman ni Kamodi yung mga bagay-bagay sa usapin ng piston, ng jeepney phase out, kabuhayan at kasalukuyang kalalagayan ng mga jeepney modernization. drivers at mga operators, mga datos, mga bilang, mga numero, kung ilan ang kasalukuyang existing na jeepney sa ating karsada, at syempre, kung magkano yung estimated na ika nga ay under the table na 400,000 pala per unit. Ngayon, mapunta naman tayo sa isang ika nga ay meron tayong ika nga isang bagay na hihilingin kay Kamodi dahil ito hindi naman lihim dahil ika nga ay final na nakapag-file na siya ng certification of candidacy bilang senador para sa susunod na 2025 midterm election. Kamodi, bilang isang kandidato, hindi po tayo nangangampanya ngayong gabi ha. Kami bilang mga ordinaryong OFWs at ang ating mga taga-subaybay ng ugnayan sa pawid sa anumang panig ng mundo, lalo na sa Pilipinas. Ano po ang inyong vision sa loobin? Bakit kayo tumakbo at bakit kayo tumatakbo bilang senador sa 2025 midterm election? At ano yung inyong general agenda sa pagtakbo sa 2025? Oo. Ano ba yung kayang ibigay ng isang Modi para sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino, hindi lamang sa sektor ng mananakay at ng jeepney drivers? Pakipaliwanag po. Una sa lahat ay tayo ay nung ilan na tayo ng Makabayang Coalition na maging bahagi sa kanilang 15 candidate sa pagkasenador, ay hindi tayo nagkatubili na tanggapin itong hamon sa atin ng Makabayan
sa layunin na una ay makapaglikha tayo ng mga policy o mga batas na magsiservisyo hindi lamang sa mga driver at mga operator. Kaya yung ating ang programa, sabi nga natin, ay progresibo at makamasang makabayan na mga pampublikong transportasyon. Sa ilalim niyan ay ang ano yung gagawin natin agad sa panahon na tayo pinalad ay yung pagpapahinto sa programa ng PUBMP. At pangalawa, yung pagpaparami ng public transport. Kasi kailangan talaga natin maraming public transport sapagkat sa ngayon ay doon sa almost 1.8 million na sasakyan dito sa Pilipinas ay ang ating public transport nasa almost 2% lang yung ating public transport na dapat ito yung isa sa pinararami ng gobyerno. Pangatlo, yung sapat na yung siyempre yung ligtas at dapat kayang pamasahe ng ating mga mamamayan. At siyempre yung sa usapin ng sabi nga natin yung usapin ng paghahatid ng mga produkto mula sa mga kanayunan patungo sa pamilihang bayan. Yung pangalawa, yung ay pambansa siyempre yung sinasabi natin lagi na pambansang industriya, pambansang industrialisasyon sapagkat nakikita natin na bakit kailangan natin ng pambansang industriya sapagkat kung meron tayong sariling mga industriya dito sa ating Pilipinas, hindi lamang ito magluluwal ng trabaho sa mga driver at mga operator, kundi ito ay magluluwal ng malaking trabaho sa ating mga lokal na mga manggagawa. At siyempre, kung tayo nga yung lumilikha ng ating public transport, una, ay mas mura at siyempre, mas mura din yung pamasahe ng ating mga mamamayan. Ay yung pagsuporta sa sapin ng subsidyo, dapat merong counterpart ng support ng government sa sapin ng ating public transport. Sa ngayon kasi walang suporta yung gobyerno kundi ito ay pinaako ng gobyerno sa ating mga operator. Kaya mahalaga na kailangan ay merong suporta mula sa pamahalaan. Yung sinasabi nga natin, yung ninanako nilang bilyon-bilyon, yung kinukuha nila sa kabanang bayan, dapat ilaan nila yan sa pinang serbisyo. At ang isa dyan, yung kailangan tulungan nila yung sektor ng transportasyon. O yung pagpapalakas ng critical na mga lokal. Yung ibig sabihin yan, yung pagpapalakas ng sarili nating mga lokal na mga manggagawa. Sapagkat sa Pilipinas ay halos lahat ng mga probinsya ay may gumagawa ng ating public transport. Kung halimbawa, nandiyan yung Francisco, nandiyan yung Sarao, nandiyan yung Escaper Motor, nandiyan yung Malagueña, nandiyan yung AGS, nandiyan yung mga Hataw. At lahat ng mga probinsya ay dapat ito yung suportahan ng gobyerno. Hindi dapat na laging nakatanhoy o nakatanaw sa mga dayuhan, kundi dapat umasa siya doon sa kanyang sariling lakas, doon sa kanyang sariling industriya para mas mapaunlad niya yung usapin ng transportasyon. Yung pagsuporta sa mga lokal, ito yung sinasabi natin, pagsuporta sa mga lokal na development, yun yung isang mahalaga na pag yung pangatlo, yung ating isang gusto nating isulong sa Senado, yung pagpapababa ng presyo ng langis. Ano ibig sabihin yan? Yung pagtanggal ng mga matataas na mga buwis sa produktong petrolyo katulad ng oil deregulation law, ng train law, ng IVA at saka ng sales tax sa langis na hindi naman ito kailangan dahil napatunayan na ito na sa loob ng 26 years na pag-iral ng mga batas na ito ay hindi ito nakatulong sa hanin ng mga driver at ng mga operator, lalo na sa ating mga mamamayan sapagkat alam natin na sa bawat pagtataas ng presyo ng petrolyo ay tumataas yung mga pangunahing serbisyo at bilihin na hindi makasabay yung lagi natin sinasabi, hindi makasabay yung kararampot na sahod ng ating mga manggagawa. Kaya't mahalaga na tanggalin yung mga buwis na nagdudulot ng pahirap sa ating mga mamamayan. Yung yun yung ilang nakikita natin na kailangan ito yung mga likaing batas at siyempre sa bahagi po natin ay hindi lamang ito yung ating nakikita nga kailangan itulak, kundi siyempre tayo bilang mga driver, bilang mga operator, tayo din po ay mga biktima ng malawakang demolisyon o pagkawala ng tahanan
ng ating mga driver at mga operator, biktima din tayo nung walang yung sa pinantunay na reformang agraryo sa lupa, na dapat ito yung ating pangunahing isinusulong, na kung saan ay magbibinipis nito yung ating mga mamamayan. Kaya marami tayong nakikita na kailangan nating likain na mga batas para sa interes, hindi lamang sa interes ng driver, hindi lamang sa interes ng operator, hindi lamang sa interes ng commuters, kundi sa interes ng ating mga mamamayang Pilipino. Okay. So loud and clear lahat. So, ano na lang po, idagdagan na lang ninyo po. Ano po yung mga mensahe na pwede nyong iiwan sa mga taga-subaybay at taga-pakinig, lalo na po sa mga OFW na nandito sa Europa at sa ibang bansa? Sa atin ay siyempre ang sinasabi naman natin, kung maunlad ang Pilipinas, may sapat na sahod, may sapat na trabaho at sahod, ay yung ating mga kapatid na Pilipino hindi lalabas ng bansa eh. Kaya't bakit napipilitan lumabas ng bansa? Sapagkat walang konkretong programa yung gobyerno sa usapin na para sa kanyang mga mamamayan. Ang sabi nga natin, wala namang magulang na gusto mawalay ng mahabang panahon sa kanyang mga pamilya, walang kapatid na gusto mawalay sa kanyang mga magulang. Pero bakit nawawalay? Kasi yung mismo sa atin ay may trabaho pero hindi sapat yung sahod. Kaya sinasabi natin na kung mayroon tayong maunlad na lipunan, may maunlad tayong bansa, sigurado yung ating mga kapatid na OFW, yung ating mga manggagawa sa ibayong dagat, babalik yan sa Pilipinas eh. Kung sa hanay po ng transportasyon, yung ating mga mahuhusay na mga engineering na nasa ibayong dagat, babalik yan ng Pilipinas eh. Kung maunlad yung ating ekonomiya. Kaya tayo ay naniniwala tayo na ang pag-unlad ng ating lipunan ay dapat kalinsaba yung pag-unlad ng kabuhayan ng ating mga mamamayan.